Punta na tayo sa ating sa una nating topic, no? Eto. Tama ba? Ito ba yung una nating topic? Mali agad no? Hindi, pero syempre, ayan magandang hapon dun sa lahat. Dun sa mga nagtanghalian na. I am Batman, bossing, shout out. So, si Ping Lacson, biglang nagbabala si Ping. Posible bang mas malaking laro sa likod ng 18 kargador? The 18 cargadors? Ang haba ng niya eh. Ang haba na sinabi ni Senator Ping eh. No? Dito na lang tayo. Ako na bahala mag-elaborate dahil magaling naman ako eh. Ay, buhatin natin yung bangko natin. Ma'am Rose Belmanyo, shout out. Maybe pawns in this subplot, yung 18 na kargador. Kagabi pinaliwanag natin kung bakit kargador tawag natin sa mga walang ya di ba? Ngayon nagpapakita pa sila ng mga picture nila kung saan bata pa sila tapos mga Marines talaga daw sila. Ayot na yan. Guys, maganda man yung umpisa. Ang importante, ano yung kahinahinatnan nung pagdating sa bandang dulo? Nakita mo yung mga mukha nyo, mga mukhang busangot. Para kayong si Marcoleta, pagdating dun sa dulo, kung ano-ano mga kabalbalan ginagawa nyo, 18 Marines, gusto nyong talad ka rin yung pangalan ng Marines, yung reputasyon ng Marines, sabi pagdating sa dulo, putya mga kargador kayo ng perang ninakaw sa bayan, ganon. Tapos gusto nyo tawagin kayong bayani. Ito the issue today is not kung sino ang tama o mali regarding sa 18 cargadors allegations. But also why there is warning that they could be used ng ibang grupo to create disorder and political instability. Pag merong Senate investigation, may protesta sa labas. Pansin nyo ba? And emotions are running high. It become fertile ground for people who want to exploit the situation for their own agenda, for their own interest. Yung focus natin, hindi lang yung kung ano yung sinabi ni Senator Ping Lacson kundi yung bakit niya ito sinabi ngayon and what the public should pay attention to. Mga mandirigma kasi doon sa sinabi ni Senator Ping Lacson na posible raw gamitin ang tinatawag na 18 marites bilang pawn sa isang destabilization effort habang mainit ang usapin tungkol sa flood control anomalies. Kasi maraming nagsasamantala para sa kanilang interest. Pansin nyo ba? Ngayon, pinag-aawayan. Ako napansin ko lang minamind condition tayo No? Na ngayon merong nagbabangga ang dalawang liderato ng Senado. Para saan? Tapos binamindset tayo, yung blue ribbon pinag-aawayan ni. 'Di ba? Kung sino magpe-preside Tapos ngayon papirmahan para sa pagpapapreside diyan sa sa Senate ng impeachment. Mina-mindset na hindi posibleng ma-move. Pero buti na lang June 18 meron na. Ilang kembot na lang magkakaroon na ng impeachment. Subaybay tayo guys, wag tayo magpapaderail. The important question is here not immediately whether the stab plot is real. Kundi bakit a former senator former PNP chief yan would issue this kind of warning. Sandali lang, mga mandirigma, mga birador natin, konting focus. If there is intelligence information suggesting that some groups want to use the situation to influence even the military and police, hindi ba dapat seryosohin muna before dismissing it? Dapat imbestigahan. Punya may panawagan nga si Pulong Duterte kamakailan, di ba? This is where things become interesting. Even more interesting than an ex-testing, yung tinext ka ng ex mo. How are you, brother? Pagkatapos kanyang i-block for 2 years. Napaka-interesting, di ba? Si Pia hindi kinakamusta, ikaw kinamusta. Because Senator Ping's point is not the strength of the 18 cargadors themselves, kundi kung sino ang posibleng gumagamit sa kanila
for a bigger objective. Nakita nyo yung mga asal ng investigador? One step ahead kaysa sa atin mag-isip. Parang, alam mo no, yung parang phosphor ito mga kaibigan, it's like a matchstick. Maliit lang siya. But when thrown in the right place, kaya nito magsimula ng malaking sunog. Kaya mga birador yung isa pang detalye na napapansin yung ayon sa babala, marami raw sa grupo ang matagal nang wala sa serbisyo at ilan pa ay dishonorably discharged. Itong mga kumag na nagpapanggap mo. Kaya yung sinabi ko, hindi importante kung nung umpisa Marines ka Ang mahalaga lagi kung ano yung katapusan, kung ano yung naging resulta pagkatapos mong maging Marines. Naging isa kang kawatan. Totoo naman Kung yung amo mo nagnanakaw tapos alam mo, tapos pinagsisilbihan mo, kasabwat ka sa pagnanakaw, sa pagdi-deliver ng pera na ninakaw. Ina mo, pwede ka ba talagang tawagin na bayani? Tingnan nyo if we follow Pink's logic, they are not the main concern. Ang concern ay environment surrounding them. Pero teka muna mga birador. There is a Senate inquiry. May protest, corruptions, allegations, and heightened public emotions. Kapag pinagsama-sama mo lahat yan, it becomes a very sensitive situation, di ba? At dito nagiging delikado yung galawan. Mas delikado pa dun sa kapitbahay mo nagsasabing, isang bote lang. Tapos alas 5 na ng umaga, hindi pa umuuwi. Isang bote lang daw. Di ba kalokohan? What Ping is saying is that some groups may be looking for opportunities to turn any disturbances into a trigger point. No? It's like a pressure cooker. The more heat builds up, the more careful handling becomes necessary. Kapag napabayaan, that's when the problem begin. Eto mga tropa peeps, no? The most important part doon sa message ni Ping is his call for the AFP and PNP to remain professional and avoid being used in political maneuvering. Sana, no? Sana pansinin yung panawagan ng ating senador na si Ping Lacson, AFP, dating PNP chief yan. Maging manatili kayong professional. No? Huwag kayong papaderail sa political maneuvering. Sa madaling salita, ang babala ay hindi para magdulot ng takot. Ang babala ay para maiwasan ang sitwasyong maaaring pagmulan ng mas malaking kaguluhan. Pero have you noticed? Even while giving the warning, sinabi rin niya that he believes the military and police will not be easily manipulated. Kasi alam niya PNP chief siya dati. At dito pumapasok yung nakaka-curious na tanong. Mas nakaka-curious pa sa kaibigan mo nagsabi na may sasabing sekreto raw siya. Pero 3 oras na paikot-ikot, wala pa rin sinasabi ang walang niya. Parang si Marcoleta. It's like a seatbelt. Doon sa mga nagmamaneho. At saka din sa alam ko naiintindihan niyo to Parang seatbelt. You don't wear it because a crash is certain. Hindi mo sinusuot dahil hindi sigurado ka mapapahamak ka. Sinusuot mo ito because you want to be prepared if something happens. Kaya yun yung punto ng babala ni Senator Ping Lacson. Mga friends, at this point, no, the real discussion is not how powerful cargadores are. The real discussion is how strong our institution remain kapag may mga taong gustong samantalahin ang chaos for their own interest. Diba? And in the end, the strongest defense against destabilization is not hysteria or panic, kundi a public that knows how to think, question, and examine the full picture before believing dun sa mga naratibong kumakalat na pangkupal lang. But mas matalino tayo kaysa dyan. Di ba guys? Mas matalino tayo kaysa dyan. Ba't tayo lumipat? Ayaw lumipat! Yun. Lumipat na. Dipindot na tayo ngayon. Social na tayo. Kaya guys, no? Sana
no, yung ating kapulisan, yung ating kasundulan, although sigurado naman no, yung kanilang katapatan dahil kamakailan lang 'di ba?